Magsisiyam na pong milyon na ang bilang ng mga Pilipino. Pang-12 tayo sa listahan ng mga bansang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Kung dami naman ng taong nagsisiksikan sa lupa ang basehan o population density, talo pa raw natin ang China, ang bansang may pinakamaraming tao sa buong mundo. Ang karaniwang pamilyang Pilipino ay may 4 na anak. Kanan pa rin sa likod. Okay, go. Sige. Meron din namang maliliit na pamilya na gusto pang magparami. Yahoo! Ang anak kong si Alon, 6 na taong gulang na, only child pa rin. Howdy! May ritual kami mag-ama na magpakain ng isda sa harap ng cultural center. Dami ah! I think they like us. Parang gusto ko natin kumain ng bread ngayon. Nagutom ka ha? Nakita mo yung mga islang kumakain ha? Dito inulit niya ang isa sa paborito niyang tanong. Papa, kailan ako magkakaroon ng kapatid? Kailan ka magkakaroon ng kapatid? Kasi, Alon, mahirap ipaliwanag kung kailan. Kahit gusto namin, minsan hindi nagkaka-tiyempo si mama at papa, minsan mali ang timing, kaya naghihintay pa rin tayo hanggang ngayon. Nadidiskubre ko bilang ama na minsan ang pinakamahirap sagutin ay mga tanong ng bata, lalo na ang patungkol sa pinanggagalingan ng tao o ng sanggol. Iba-iba ang ideya ng bata kung saan sila nagmula. Pero bilang nakatatanda, paano ba natin ito dapat itama? Sa nanay, initin ng ni Eva Tagan. Sa nanay, siyempre. Chan. Hello. Bago siya nagkaroon ng mga kabarkadang lalaki, kasama ang mga batang babae sa mga kalaro ni Alon. Tulad ni Luisa na nakilala niya sa tabi ng swimming pool. Hindi ko alam kung kanino niya ginagaya ang mga dramang ganyan. At ang pagpapasikat na ganito. Malalakas yung lalaki. Yung babae, kahit isang ganyan lang, kahit... Pero ngayon, ayaw na niya makipaglaro sa mga batang babae. Dinala naming mag-asawa si Alon sa Community of Learners, isang paaralang hindi umiiwas sa masaselang paksa sa loob ng silid-aralan. Manood ka, mahal ko. Lilikhahin ko ang sanlibutan. Sabi ni Tungkong Langit, ang lalaking bathala. Kaya ko rin lumikha. Tutulungan kita. Ang alok ni Alonsina, ang babaeng bathala. Ang kwentong ito ni Rene O. Villanueva ay bahagi ng isang leksyon tungkol sa kasarian. Bihirang-bihira ang mga librong pambata na may ganitong paksa. Bathalang lalaki daw in-underestimate si bathalang babae. Bakit kaya? Ito ang naging basehan ng diskusyon ng ilang mag-aaral tungkol sa kasarian. Kasi di ba yung kwento kanina, paano nagkakaiba ang boys and girls? Pareho silang may kapangyarihan na lumikha. Kaya dapat may pagkakataon na lumikha. Tapos pinag-uusapan din namin, may pagkatulad, may pagkapareho, may pagkakaiba din. Paano ba yung pagkakaiba ng body parts ng boys and girls? Sinulat mo dito, private part. Yes. Yun yung sinasabi mong, bakit siya private?
Bakit siya tinawag na private? I don't wanna say. No, bakit siya private? Dahil minsan pag sinabi mo medyo parang inappropriate. Bakit naman inappropriate? Parang nanonervous minsan Kasi yung mga dito tao. Oo. 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 U-B-E-K-E. Oo. Yung ibang tao, hindi sila comfortable. It's okay. It's okay, Alon. Kasi some people, hindi sila comfortable, sabi ni Brian, ninanervous daw sila pag pinag-usapan. Yes. Prangka kung makipag-usap sa mga bata si Fanny de Los Angeles Bautista, ang co-founder ng Community of Learners at isang dalubhasa sa larangan ng child development. Well, si Alon nga, no, na napag-usapan nga yung mga private parts, may in-spell out siya, tapos bigla siyang medyo nahiya o parang nagkamali. Ano ba dapat ang response ng magulang o guro sa ganung... Kanina, I just said to him, it's okay. And he was okay. Kung parent, no, you can also just react the same. It's okay, no problem. Yung ganun lang. Tapos he was okay with that, di ba? Ayokong dala niya yung ano niya na yun, yung guilt na yun, o nagkamali siya. No? Kaya ako nandun yung need ko to reassure him na okay lang. Actually, yung karaniwang response yan, uy, bastos yan. Ine-encourage kong gawin ng magulang, ng teacher. No? Maging bukas for children to feel. Okay ako magpahayag, okay ako magtanong, okay lang mag-usisa. Ikaw, Luis, sa bahay, okay lang pag-usapan, magtanong tungkol dyan? Oh. Bakit ginamit yung salitang private? Because it's a body part that you just don't show anytime. It's something that you can... Kaya nagbe-brief tsaka nagpapan. Oo. Very sensitive po. Meron? Pag tinamaan, Yeah. babagsak ka. Kahit sa girls din. Na-experience ko na yun habang naglalaro ng Kasi nasaktan. Merong difference ang boys and girls na hindi nakikita ng mata natin, pero may malaking epekto sa katawan. Yun yung hormones. Noong bata ako, hindi ako nakasali kahit kailan sa ganitong usapan. Sa tahanan man o sa paaralan. At kahit ngayon, bibihira ang ganitong eksena kahit saan. May nag-aalaga ng aso sa bahay, yung mga aso nila nagkakatuta. No? So, yun muna yung early lessons eh. It doesn't even, yung hindi kailangan ilapit agad sa tao. Kung tanungin ka ng anak mo, paano kayo nagka-baby? Paano ko napunta sa tiyan ni mami? I would always put it in the context. Alam mo, pag dalawang tao nagmamahalan, meron iba-ibang ways ng pagpahayag ng pagmamahal na yon. No? Kung gusto mo na talagang, yun ang, para sa akin, best way, no? Na sa konteksto lagi ng relationship. Kaya nga, ang magulang ang nasa pinakamagandang posisyon na mag-introduce. Kaso lang, maraming magulang, hindi komportableng gawin yun. Sa kabila ng pananaw ni Teacher Fanny, ang maseselang bagay tungkol sa katawan ay tinatrato pa ring bastos o di dapat pag-usapan para sa marami sa ating lipunan. Kung ang ibang mag-asawa hirap magkaanak, dito sa Malabon, tila hindi ito problema. Ito ba barangay Tonsuya? Tapos, sa kami liliko? Unang liko? Okay, salamat po. Saan po yung paradise? Doon po sa kabila. Mukha siya talagang paradise, ha? Ah, okay. Sa looban ng barangay Tonsuya, may sityo na parang joke ang pangalan. So ito na yung paradise. Kumusta kayo, Kagawad? Si Kagawad Lina Bacalando ang aming tour guide. Sasamahan niya kami sa mga tahanan ng mga pinakabatang kasapi sa tila pabrika ng mga sanggol. Buntis si Didit, 15 years old. Pero ikaw, hindi mo naisip yun? Nabuntis? Hindi. Ignorante ako dati. Wala akong parang dati sa mga ganyan. Yung pakikipag-sex, pakikipag-talik? Kahit pa paano, mahat ang puso ko kasi anak ko yan, babae pa naman. Buti kung lalaki, tanggos yan. Pero babae, hindi ako pwede kasi kargo ng lalaki yun, di ba?
Ganun lang. May tanong po ako, sa pamilya niyo, pinag-uusapan pa yung mga bagay na paano ba mabuntis, paano maiwasan yung pagbubuntis? Hindi, kasi mga bata pa nga eh. Mga bata. Hindi pwede. Kasi yung mga mature na isip, hindi pwede maintindihan ng mga bata, di ba? Ganun lang. Pero sa tingin niyo, kailangan bang pag-usapan sa tahanan? Saan dapat matutunan ng mga kabataan? School siguro, school. Kasi as of now, ang panahon ngayon, young generation na. Kahit anong payo mo sa anak mo, kung hindi susundin, wala rin silbi, di ba? Ay, gandang tanghali. Dito ka nakatira? Sa bahay ng mga Bernardo, may umuupa ng maliit na kwarto. Isang larawan ng malapit ng maranasan ni Didit. Wala pang 2 buwan ang panganay ni Teresa Lynn, 16 na taong gulang. Ano, kumusta yung maging batang ina? Mahirap. Bakit mahirap maging batang ina? Pag sa gabi, magpapasuso ka. Puyat. Puyat. Pero yung tungkol sa mga mga pagbubuntis, safe sex, gano'n, sapat ba yung natutunan ng high school? Hindi po masyado sa amin tinuro yung ganun. Nalaman ko lang po yung nung nanganak na ako. Ang mga kapitbahay sanay na sa ganitong eksena. Yung mga anak nyo ba, napapag-usapan nyo o nung bata sila, napag-usapan nyo ba yung tungkol sa sex, tungkol sa mga kondom, paano maiwasan, mabuntis, paano maprotektahan ang sarili? Hindi ko kinukwento sa mga anak. Hindi nyo kinikwento? Bakit po? Nahihiya kayo? Hindi nyo alam kung paano ikwento? Nahiya. Walang bilang ng mga teenager na nabubuntis sa Paradise, pero madalas itong mabalitaan dito. Bukod sa pagiging kagawad, health worker din si Aling Lina. Hindi lang daw mga maagang nabubuntis ang madalas niya makita. 20. Buwan-buwan, di bababa sa 10 teenager ang lumalapit sa Mother's Clinic dahil meron silang gonorrhea o tulo. Maaring marami pa raw ang may sakit na ganito na nahihiyalang lumapit sa clinic. Sexually transmitted disease kasi ang tulo na pwedeng makuha ng lalaki o babae. Iwalay na. Nagagamot naman ang tulo, pero kadalasan mga lalaki lang ang may lakas loob magpagamot. 19 na si Pidon, isang out-of-school youth. Pero mula 12 anyos pa lang, pabalik-balik na siya rito dahil sa tulo. Nararamdaman kong medyo yung ihi ko nung masakit. Ginawa ko, pumunta agad ako dito sa Mother's Clinic. As pakonsulta ako sa kay Ate Lina sa gamot. Binigyan ako ng gamot para mawala na kagad. Kasi sabi ko, sakit eh. Nahirapan ako umihi. Madali lang daw makahanap ng libreng sex dito. Babaeng tanod ang tawag nila sa mga rumoronda sa gabi. Parang one night stand lang. Pagkatapos bukas wala na pansinan, di na kayo magkikita. Wala na, parang wala nangyari. Mga ilang taon yung mga babae? Naka-encounter ako talaga yung sex na 16 tsaka 17. Nagpapasuot pa sila ng condom? Hindi. Ang isang beses kasi may sinasabi lang di naman kita bubuntisin eh. Pangatay ng mga lalaki pag nandun eh. So, niro-roll mo lang siya hanggang... Si Jeremy, 15 anyos pa lang at first time daw na magkatulo. Nahawa raw siya ng first time siyang makipagtalik sa isang bakla. Hindi po ako masyadong makait, tapos pag umiihi po ako masakit, makairot. Masakit po siya pag nilalabas. Tapos po may lumalabas na pong kulay puti, nana. Kaya po, nasabi kong tulo na po. Hindi lang gamot ang ibinibigay ni Aling Lina. Nagpapayo at nagtuturo rin siya sa mga teenager tungkol sa kanilang pribadong buhay. Yung mga yan, hindi lang naman pang display yan, yung mga nasa taas na yan. Ano ba, saan ba ginagamit ito? Yung model talaga, ginagamit kaya napaka-importante kasing may model, no? Para sa condom demonstration. Hindi sapat lang yung mga pipino, ganon. Ay, hindi. Kasi ang problema natin dati, hindi pinapakita ang model. Dati naalala ko yung mga kwento, no? Sa daliri, tinuturo kung paano isuot. Kaya tuloy akala ng parents, akala ng couple, sa daliri sinusuot. Nung bumalik daw yung women, buntis siya.
gumagamit po ako ma'am ng condom. Bakit ako nabuntis? Nung tinanong saan nilagay, sa daliri nga. Kasi nga sa daliri sinasample. May mga sektor sa lipunan na tutol sa condom at sa sex education sa labas ng tahanan. Ngunit hindi maipagkakailang tumataas ang porsyento ng mga teenager sa buong bansa na nabubuntis at nahahawaan ng mga STD. Sang-ayon ka man o hindi sa pamamaraan ni Aling Lina, hindi mababawasan ang nakaalarmang problema ng mga kabataan kung walang tulong mula sa tahanan at eskwelahan. Uy, attend ka mamaya, meron tayong discussion. O pag may time, pagkatapos mo maglaba, punta ka sa may barangay hall. Na yung ibang mga members. Halos pareho ang misyon sa buhay ni Lina Bacalando at Kiko de la Tonga. Pag-usapan muna natin kung ano yung daloy natin mamaya. Tingnan natin kung kumpleto. Para sa NGO na likhaan, si Kiko ang nakatutok sa mga kabataan ng Barangay Tunsuya sa Malabon. Siguro ito yan. Ang lambingan ay yung biyaya. Nakumbida kami sa pulong ng mga kabataan para sa espesyal na talakayan. Awi Severino. Hi, ito si Alon. Alon, si Kuya Kiko. Hi Alon, kumusta? Hello. Hi. Hello. Okay. May discussion kami ngayon sa taas. Ngayon? Oo. Pero bilang pagsisimula, pwede ba magpakilala tayo? Sige, simulan po ako si Kiko mula po sa likhaan. My name is Jason Cesarong. I'm 14 years old. My name is Shena Marie Gonzalez. I'm 13 years old. Good afternoon to everyone. I'm Mark Anthony B. Marquez. I'm 14 years old. I'm Awi Severino. I'm many years old. Ang ibang muka ng lambingan ay yung tinatawag natin kadalasang problema, yung maagang pagbubuntis. Marami ba yan dito sa komunidad natin? Sabihin nyo sa akin kung gusto ninyo yung pictures sa pamamagitan ng pagsabi ng wow. Eto. Wow. Eto. Bakit ew? Nakahubad. Bakit? Bata pa, okay? Bakit wow? Kahit ito matanda pa rin, ay sweet pa rin sila, nakamanan pa rin. Ito. Bakit ew? Babae sinasaktan. Dapat bang saktan ng babae? Ito ba ay uri ng paglalambing? So dapat bang saktan si mami ni daddy? Hindi. Sabi ko si Alan, alam niya. O yung mga lumalabas sa likido sa ari. Nakadalasan para siyang yogurt. Ang sumusunod ng mga imahe ay di lumalabas sa media at ngayon palang makikita ng mga kabataang ito. At labas ng puke. Ito ay mga close-up ng mga sintomas ng sexually transmitted diseases. Dagdag na kaalaman ito para sa kanila at maaring panakot din. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi na isinama ko pa si Alon. Pero hindi pa pala tapos si Kiko. Saka ninyo siya ipasok ay isuot. Take note, sa pagsusuot, di ba hawak niyo yung dulo? Huwag ninyong bibitawan yung dulo. So, pababa. Siyempre, nauwi ang talakayan sa tamang paggamit ng kondom At sagarin ninyo sa pamamagitan ng mga modelong nakita namin sa klinik. Pagtuturo sa paggamit ng kondom, hindi kaya lalong may engganyo yung mga kabataan na makipag-sex o makipagtalik kahit wala pa sa edad. Ang tinuturo po dito para po kung sakasakali mo po talagang hindi na po mapigilan, gagamit po kami ng kondom hangga't maaari para nga po maiwasan yung mga nakakahawang sakit. Nakakatakot po yung topic namin kanina eh. So ganun, magiging kami, matatakot kami na makipag-sex ka agad. So kahit na alam na namin yung contraceptive, yung condom, matatakot pa rin kami. Kasama ng simbahan doon na dapat ang mga magulang ang nagtuturo ng mga bagay na to dahil napaka-sensitibo ng mga
ganitong issue? Hindi nila naintindihan kung paano sila nabubuntis. Basta sa bawat pagtatalik, nalalaman na lang nila, hindi na sila nireregla, buntis na sila. So paano mo ituturo ngayon sa yung anak kung paano iwasan yung ligtas na pakikipagtalik kung ang alam lang ng magulang ay magtatalik para magiging mabunga, may mga anak. Meron ka bang natutunan bago? Pag uwi namin, kinausap ko si Alon. Natutunan mong bago? May lolo't lola? Anong ginagawa nila? Nagmamahalan. Kahit bakla, okay pa din. Yung nilalagay niya yung parang ring. Parang ring. Para saan yun? Para di may infection. Wala akong makitang libro sa Filipino na nagpapaliwanag ng reproduction sa maliliit na bata. Ang meron lang ay galing ng Amerika na ginagamit din ni Teacher Fenny sa Community of Learners. Sa karamihan daw ng public schools, walang itinuturo tungkol sa reproductive health. Walang taga-Department of Education na gustong humarap sa kamera dahil daw sa sobrang init ng issue. Napag-alaman namin na may lesson guide na pala sa reproductive health na sinubukan sa ilang paaralan. Ngunit ito'y ipinatigil ng mga obispong nakaupo sa Presidential Council for Values Formation na binuo ng Malacanang. Adolescent reproductive health. Okay. Adolescent dapat para sa reproductive public health. schools ito. Yes, but ito this is draft lang ito. Okay, ibig sabihin hindi ito natuloy. And hindi natuloy, bakit po? Halimbawa, ito ituturo sa first year high school. First year sa high public, school ito. O, basahin mo yung item 6. Maari bang matanggal o mapunit ang kondom habang nagtatalik? O, anong sagot? Dapat matutunan ang wastong paggamit nito upang mabawasan ang posibilidad na ito ay mapunit o matanggal habang nagtatalik. Is that a question na dapat itanong sa mga kabataan? Yung isang nakita namin sa isang book sale, itong Where Did I Come From? Pero ang sinasabi nila, kailangan umpisahan sa pagpapaliwanag na magkaiba ang lalaki at babae, magkaiba ang mama at papa. So meron silang mga drawing na ganito, no? No, I don't agree. You don't agree? Kung medyo imaginative yung andar ng utak mo, sasabihin mo, drawing lang to eh. Ano kaya sa tunay ito? Diba? Ano kaya, I need to see more. So a child can look for pornography as a result of seeing this drawing. What do you think? Ikaw ang sumagot. would it not draw a curiosity from you na ano kaya sa totoo ito? Ganun pala yan, ano? Ganyan, ano? Sige nga, tingnan ko nga. Ibig sabihin, ikaw na rin ang naggawa ng martilyong pupukpok sa ulo mo. Hindi ganun mag-isip ang bata. Titingnan niya ng bata. At nagamit ko na yan sa pagtuturo ko maraming taon pa nakalipas na, no? So, ginamit ko sa konteksto ng small group storytelling. Alam mo, walang nag-react dun sa litrato eh. Kasi, lahat sila nakita na nila yung anatomical parts ng magulang nila or kapatid or ano. Kahit saan sila lumingon eh. Yung sensuality, di ba? It's, mag-drive ka lang sa EDSA o lalayo ka pa ba sa kanto o kaya sa magazine rack. It's full of image, punong-puno ng mga images. They're advertising it for this young girl who can buy it over the counter in violation of law. Si Attorney Joe Imbong ang tagapagsalita ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ukol sa issue ng reproductive health. Sa bahay dapat turuan, hindi sa eskwelahan, kahit high school. Magulang teenager kasi yan ang kapusukan ng pakiramdam eh, di ba? Mas lalo dapat, mas malakas dapat ang bonding yan sa magulang at anak. Otherwise, saan siya pupunta? Sa kanyang barkada. Gonorrhea at chlamydia. Kung mga magulang lang ang magtuturo, kailan pa kaya malalaman ng mga bata sa Malabon at kahit saan pang lugar na may ganitong mga panganib? In countries where reproductive health education is being taught, sexual education as well, Mr. Speaker, will make children more aware of their body. Mainit ang debate ngayon sa Kongreso dahil sa inihaing batas ukol sa reproductive health. The RRH bill is first and foremost a pro-poor measure. It is the poor who have less access to reproductive health care. But the last thing that you can say of the opponents to this bill is that we are mentally dishonest. 40% of respondents said, I am Catholic and I want a reproductive health policy.
Kung pumasa, obligado ang estado na magbigay ng sapat na impormasyon sa mga kabataan upang makaiwas sa maagang pagbubuntis at sa sexually transmitted infections. Yung pagbibigay ng full range of information sa family planning, kumbaga sexuality education, no? Sinasabi niyo rito na ito'y child abuse of the highest order. This really goes into the heart and soul of the child. Kung isa-shock mo siya ng biglaang impormasyon, no? Na hindi siya handa, masisira siya. Anumang bagay o turo na makakasira sa kanyang psychological development ay isa ring krimen na child abuse. That is child abuse of the highest order. For them, it might seem like you're corrupting their children's minds. Bagamat nagkakaisa raw sa isyu mga obispo, napag-alaman kong hindi lahat ng pare ay pare-pareho ang pananaw. Yung isang pananaw ay sexuality education daw sa public schools ay isang uri ng child abuse. Parang pang-aabuso daw yun ng mga kabataan. I think it's stretching the meaning of child abuse. Sex education, I think, is part of the formation of conscience of people. And if it is done right, done properly, according to respectful of the religious tradition of the person being taught, is something that is necessary for human development in terms of being able to make good decisions. Humihingi si Kiko ng pahintulot sa mga high school principals sa Malabon na makapagsalita sa mga estudyante. Ito'y para suportahan nila ang Reproductive Health Bill. Para maturuan yung mga estudyante, yung mga out-of-school youth tungkol dun sa sexuality, tungkol dun sa kanilang reproductive health. Ang sa church, natural family planning. Pero ang gusto ng mas nakararaming Pilipino na 90%, artificial family planning. Paggamit mo ng mga artificial contraceptive, okay na. Kahit na at a very young age, let's say 15, pwede ka na mag-engage sa sex. Which is not good. Pero ma'am, based on the studies conducted in the US, no, sa United States. Mga American yes. Pero teenagers. meron silang sexuality education. No ma'am, pero based on the studies. Hindi ka nagbabasa ng libro. Kasi ako ay bunga ng maagang pagbubuntis, no. 13 anyos yung nanay ko nag-asawa, 15 anyos siya nung pinanganak ako. So nakita ko yung hirap na dinadanas namin. Naisip ko na mahirap yung masyadong malaki yung pamilya na hindi mo pa napagplanuhan, na hindi mo napaghandaan. Mga nabuntis na maaga, mga may tulo at iba pang sakit, mga batang nakikipagtalik ng walang proteksyon, lahat sila hindi naabot ng sapat na impormasyon at serbisyo. Ang katawan ng babae, iba-iba rin ang epekto. Para sa karamihan, hindi pa huli ang lahat. Ngunit iilan lang ang mga katulad ni Kiko at Aling Lina. Nalulungkot pa rin ako dahil nga sa hindi ganun kalaki yung ginagawa namin. Ibig sabihin, hindi ganun kalaki rin yung resources namin. 'Di ba? Parang marami kami hindi naaabot na kabataan at yun, doon ako nanghihinayang sa mga hindi namin naaabot. Wala mang batas at kulang man ang serbisyo ng NGOs, may huling sandigan pa rin ang mga bata. Nandiyan pa rin kaming mga magulang at kailangan naming maging handa. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. At sagarin ninyo hanggang dun sa dulo. Ay! Saan galing yung mga bata? Sa Diyos. Sa langit po. Sa... Chan. Sa tao. Aray. Paano ginawa ni Mama at saka ni Papa yung baby? Gano'n. Ano? Yung anuman. Ano pang isang nangyayari during puberty? Menstruation? It's raining men's. Ew! As in, ew! Fertilized egg, it was entered to the... Don't say that! Yung babae, peke. Just say Pookie. Yung ating totoy. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso.
Ano masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.